Mga kada, anong mga pag-usapan, kalokohan at kwentong marinig nyo dito sa podcast na to ay base lamang sa aming karanasan at ilang kalat na impormasyon. Kami ay nagbabahagi lamang ng aming saloobin at opinyon. At ano man ang mga binitawang kataga at salita na rumaragasa ng aming mga panauhin na hindi sumasalbin sa palabas at mga host. Para lang ito sa masayang kwentuhan. Walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika, maupo muna. Tama man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast. Dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Bergie. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng pinakabagong season. At ito ang Season 3 ng Kada Kwento Podcast. Nandito kami sa napakagandang lugar ng Albay, Bicol. Yung mayon, di nila makikita kasi nasa likod ng camera. Oo, tama. Ayun o. And then, andito kami sa napakagandang coffee shop ulit ng Walsy. Walsy Coffee. El paboritong coffee shop sa Marikina. Maraming salamat para sa Papaunlak. Oo, kaya kami nandito palagi kung mapapansin nyo. May kontrata kasi kami dito 9 years. Maraming salamat lagi. Walsy Coffee. Kamusta kayo guys? It's been a while. Ito, okay naman. Gamit ang ating maono. Wow, nilagay na sa simula para hindi na mahirap maghanap sa mag-edit. Shoutout syempre palagi sa Maono Philippines para sa pag-provide ng aming mga microphone na gamit. Napakaangas ito. Pwedeng XLR. Pwedeng Wireless. Yan. Dapat May ganun ang sagutan ha. Oo, sorry. May kasama naman siya receiver. Tsaka, syempre, bukod doon, 7-Fold Club na matatagpuan nyo. Ano nilagay lahat sa harap ha? Matatagpuan nyo sa www.7foldclub.com. Yo, silipin nyo, Shift Clothing sa Facebook. Mamaya na ako. Di na, para... Mamaya na, wala akong makakapilit. Si Direk mahirapan sa editing, ha? Tsaka Wala ano, akong makakapilit. Silipin nyo guys, Yo Production. Lahat ng photo and video services nyo guys, silipin yan. Message nyo. Yan, Silipin niyo yung salute. na matatagpuan nyo sa www.salute-official.com. Okay na. So, doon mo makikita pag medium brand, iba na yung nagpo-promote. So, yun. Salute Lifestyle. Meron na tayong store sa Macau, sa Ginza Mall dyan sa San Malo. Check out nyo. Check out nyo rin yung website. Tsaka next time magkakaroon na sila ng flagship store, Sa? Marikina. Yeah. Salamat. Anyway, Ba, ma-regular ka niyan. hanggang uli, pinopromote niya yung salute na. Hindi kasi baka Naka-affiliate program. So, ang pag-uusapan natin ngayong buong araw na to ay tungkol lang sa Salute Lifestyle. Bakit ba salute? Tol, Saludo. ano na yan sa akin dati pa, di ba? Hindi, matik. Kasi sa, frat. Salute. Hindi, walang ganun. Walang kinalaman yung tol. Walang... Nung nagsimula ako mag-rap kasi, laging status ko every time sa show, pagka tapos ko kumanta, laging salute. Parang lagi ko siya sinasabi. Parang watermark. Oh, parang watermark ko siya. Parang naging ano ko siya sa Pero Brad ka na nun. tangina. 2 years old pa lang brad na ako eh. So, ibig sabihin, dun, Hindi talaga. subconsciously, dun mo rin Hindi sa nakuha. subconsciously wala talagang ganun. Salute and address eh, di ba? Oo nga, sabihin mo. Sabihin mo lahat. Yun lang Pero naman. hindi, wala talaga siyang kinalaman. Kaya nga nagkaroon ng misconception yung iba, natatakot bumili ng salute kasi akala nila pang frat lang eh. So, kaya hindi na ako naglalabas ng frat shirt. Oo. Kasi nung naglalabas din ako ng frat shirt, kagaya nung sa Plead the Fifth, nung naglalabas tayo parehas ng frat shirt, nilalabas ko siya under ng salute. Kasi brand ko yun eh. So, ginawa ko, hindi na ako nag-release ng frat shirt para mawala na yung misconception na puta, pag salute, frat shirt siya. Yeah. Ikaw, Direk, bakit shift? Shift, yung mga hilig kong gawin, na pagsama-sama ko na kasi nung time na pinaplano kong mag-clothing, hindi ako makaisip talaga kung ano yung motive. Pero pinaka one thing for sure, dapat relatable sa akin. Eh dahil marami nga akong ginagawa. Inflatable? Relatable. Ay, sorry. Grabe naman. Hindi, naano lang ako sa mic. So kaya ako na lang inisip na shift para sakop na lang lahat. Which is, alam mo, yung tema ng pagkatattoo ko, yung production, and then graphic designer, etc. So, shift.
Pero yung logo, ikaw gumawa na. Yung logo ako gumawa. Actually, ano ko na to third version ko na to. Which is ito na yung siguro yung pinakamatagal. Kasi Medyo- napansin ko, yung sa gitna ng H tsaka I, Arrow. pataas. So, ang intention nun is On God. progress. Change, shift. Pataas lang talaga. Yes, pataas na. Galing. Galing. Ikaw, Tol, bakit from Plead the Fifth na clothing mo, nag-transition ka Sa into a new brand? Hindi, yung Plead the Fifth, existing pa rin naman siya. Pero Yes. kagaya nga na Pero ginawa mo nangyari. siyang exclusive for frat. Oo, frat shirts na lang Oo. talaga siya for Tau Gamma Phi members only. So, kasi ang hirap din dati, naglalabas ako dun ng mga stripes na, ano din, kasi more on fabric ako kaysa sa design eh. Ayun yung, Okay. yung selling, ko. So, ngayon, parang nahirapan ako kasi nakakalito nga din naman talaga sa consumers ko na bakit may frat shirt kang binibenta, baka mamaya lahat ng binibenta mo. Parang kagaya ng kay Totoo, Tiny. diba? Diba? So, after many years, neto lang ako nag-decide netong, kailan ba tayo nagsimula? October? November? Mga ganun, netong last year lang. Na gawa na lang kaya tayo ng sariling brand na bago. Sabi ko, planuhin natin. Sevenfold Club yung Huwag na lang kaya namin ituloy ni Tiny yung pabango. Gawa na lang kaya tayo ng clothing line. Hindi Ganun na. talaga yung storya nun. Direct. Okay. Hindi naman. Okay. Hindi naman. Tsaka yung Sevenfold Club naman kasi, hindi rin kami in a rush para i-establish siya. Kasi more on, naging brand siya na hobby lang din talaga namin. So, recently, dahil syempre matagal na ako nasa damit na industriya, kumbaga kabisado ko na yung ins and outs. So, dun namin in-start yung Sevenfold Club na which is makikita nyo naman sa website. Pero yun, ngayon, nagda-dive kami kung paano i-incorporate yung hobbies niya sa hobbies ko. Which is, ayun, yung bags na parating. Pakita na ba natin? Wag na. Ito, mabilis lang. 3, 2, 1. Pang! Oh, 1 Okay, second. 1 rush. second lang. Di ba? Sabi ko sa Russian. inyo ang pangit. 1 second lang. First in ganda the nung- Philippines. Inawakan ko siya talagang yung parang, alam mo yung tindig? Tindig. Hindi yung tindig nung Oo. firm talaga. Parang Kasi, sumuso eh. yung materials kasi, napansin ko, tsaka inikot-ikot ko rin talaga yung mga, yung mga bags. Kumbaga, dati pa naman kasi Para na kaming bag enthusiast. mahilig din naman ako sa bags talaga. Pero kumbaga yung mga strap ng usual bags, mga travel bags, mga ganon, Yeah. crossbody bags, yung strap nila parang plastic, ish, yung feel. So, hindi sila gumagamit ng cotton talaga na strap. So, kumbaga naghanap din talaga ako ng mga suppliers talaga na ganon. Pati yung mga D-rings, yung kabitan ng strap, Yeah. metal talaga yun na makapal. So, Nice. Sana maging successful ang Wow. project nyo. Tsaka puro one of one Thank you lang. so much, Tiny. So, may isa na sila, hindi na kayo magkakaroon. Hindi na sila magbebenta. Isa lang talaga. Hindi, yung design, per design, one of one lang talaga. Kasi mahirap Parang siyang... ang hirap ulitin. Mahirap ulitin. Kunwari gumawa ka ng camo na design, tapos gagawin mo siyang rug. Yung pattern, hindi mo na... Hindi, mahirap. Kaya, ayun, hopefully, naman. Gagawin mo siyang rug. Gawin ka naming bag gusto mo. Okay lang. Gusto ko nga yung ginawa mo sa akin, gawin kong bag eh. Ang laki nun. Di ba? Anyway, so yeah. Suportahan nyo yung mga merch namin. Hindi lang to para sa amin, para rin sa inyo. So yeah. Pag binili nyo sa inyo na. Sabi mo mag-shift ka. Sabi ko rin eh. Ito yung una ko nahugot eh. Yeah. Pero ano yan? Wala yan. Shoutout kay Benji Rayala ng Hypebeat, syempre. Yeah, Benji. Mga tropa natin sa clothing industry. So, yeah. Kami na maganda pag-usapan ngayon bukod sa mga negosyo natin. Negosyo ng iba. Negosyo ng iba. Di minsan, alam nyo, pag nagda-drive kami nito, lagi akong nakatingin sa mga kalsada, may establishments. Tinitignan ko lang kung itong mga to nga sumugal na magkumuha ng sarili nilang spot talaga. Kahit alam mong hindi tinatao, sumugal Bakit, minsan sinasabi sa kanya, bakit tayo, Takot. You mean commercial space? bukod sa commercial space, kumbaga lahat, madalas, tinitignan ko yung mga establishments. Minsan tinitignan ko, ilang tao kaya may-ari nito. Yung laging curious ako na kung sino yung
or yung effort na nilagay nila para dun sa negosyo na yun. Kaya minsan, ayun, parang mahilig talaga ako nakatingin sa kung saan establishment. Curious lang ako kung ilang tao yung may-ari niyan, magkano kapital nilabas dyan. Minsan sa sakit ng mga nagko-clothing, yung pag may kausap ka, tangina nang hihimas kami ng tela. Oo, totoo yun. Oy, ganda ng ganda na ito. Naging mannerism namin, parang ano kami ng, nagiging mannerism namin yung gano'n. Namin quality. Minsan, subconsciously, pag may kausap ka, minsan kakapain mo na lang kahit di ka na nagtatanong eh. Pa. Parang si Direk kanina, parang ginawa mo, bigla mong nagulat ako, out of nowhere, inalog-alog yung tete. Yung suot ko kasi, Ah. hinalap ko yung susi ko, kasi kinapkap yung ganun. Eh, bakit si okay. At kinapkap ko yung lahat ng bulsa ko. Ngayon, nung inawa ko na yung bulsa ng polo ko, yun yung sakto na ni Tiny. polo. Sabi niya, ginawa kami daddy mo. Sabi niyo, ang random. Kinakapa ako eh. Tsaka pag isang hawak mo lang, alam mo na kagad, CVC to. Oo. Ay, cotton to, 100%. oo. Yan. Ganun. Pero, minsan kagandahan sa negosyo, kahit yung sugal na sinasabi dyan, pag sumugal ka, minsan wala ka talagang alam dun sa line of business na yun, pero sinugalan mo. Tapos, unti-unti, naiintindihan mo na may natututo ka. Ganun. Mm-mm. Pero, halimbawa, ikaw, Rek, since graphic design ka, paano mo naisip na bakit damit? Actually, yung damit, matagal ko na siyang gusto na gawin. Kasi feeling ko kasi paano ba explain? Damit, lagi mo nakikita sa tao. Oo. Lagi yan. Hindi pwedeng, alam mo yun, nasa kalsada, hindi mo makikita. Kumbaga So necessity parang na. feeling ko, kung i-apply ko yung artwork o yung gusto ko mang design o may gusto man akong statement, ang gandang platform na damit na doon mo ipiprint o doon mo ilalagay yung design mo Ganun ko siya tinignan. Wear your art, kumbaga. Parang ganun. Tapos syempre, Feel ko naman sa lahat ng nag-ano ng Yun nga, t-shirt yun nga. Ganun talaga yun yung- ginagawa Kasi tinanong mo, platform eh. bilang graphic designer ka, bakit damit? Yun na agad yung sagot dun eh. Oo. exactly. Pero alam nyo, to be honest, sige, sorry, kala ko tapos ka na. Sige, ikaw muna. Tsaka damit, tol. Siyempre, di ba, ang laki ko. Hindi ako nakakabili ng damit eh. Oo. Laging sa Amerika manggagaling yung damit ko, kahit sinong may abot, meron bang gantong size dyan. Sa Pilipinas, tol, hindi ko makakabili. Yeah. So, one thing advantage talaga, malaki, makakapag-produce ako ng gusto kong design na masusuot ko rin. Di ba? Same reason ako kay Derek eh. Kaya ako gumawa ng clothing line dati. Kasi nung kaputukan nagsimula kasi yung Salute, mga 2012, 2013 eh. Ang mga local brand, gusto ko magsuot ng lokal. Kaso, that time, mga putok, High Minds, marami, DBTK, pero maliliit yung brands nila, ay yung sizes nila. Tapos lately na lang naman nagkaroon ng American size eh. Aha. Yung mga big sizes talaga. Kasi oversized tangina dati hanggang 3X mo lang mabibili mo eh. Ano Tangina, ba size mo? medium. Medyo malaki. Medyo malaki. So yun nga, sabi ko, tangina gagawa ko ng sarili kong ano. Ngayon, ang ginawa ko pa noon, wala pa rin size ko. Ginagawa ko, brand ko, bibili ako ng plane. May binibilan ako dati ng plane, hindi ko na nababanggit eh. May binibilan ako ng mga planes. Sobrang mahal. Tapos papatatakan ko lang, isasabay ko sa mass prod nung binibenta ko. Siyempre, para marak ko rin, makita nilang suot-suot ko. Tapos, nauso na yung cut and sew. Na which is napakalaking innovation sa Pilipinas nung pumutok yung cut and sew. Kasi lahat pwede mo nang gawin. Ayun. Pattern mo, silhouette mo. Magkakaroon na ng bagong damit sa cabinet. Yeah. Tol, ang hirap kasi na gano'n na kahit nga hindi damit, tol, kahit nga tsinelas eh. Ako gamit ko US 13. Wala kang mabibili dito nun, tol. Sobrang 13? bihira. 13. US size Ako, 13. 12-13 ang sapatos. Sobrang chinelas bihira. ko. Kaya nga minsan, kahit di mo naman gusto yung style, kasha, sige, pakilabahan ko na yan. Yung mga ganun minsan eh. Ito pares kami ng size ng panel. Size 9 kami pares. Pwede kayo maghiraman ng sapatos. Oo. Pero yun nga, maganda din sa damit kasi. Halimbawa, may sarili ka ng printingan din. Ako, parang kunwari, naumay na ako sa wardrobe ko. Paulit-ulit na lang. Ang dami kong plain na t-shirt. Tatakan ko na lang. Parang halimbawa, itong suot ko, ako lang meron nito. Ay, tsaka ikaw. Parang ganun. Tapos din-design ko lang siya para sa sarili ko. Yes, Para yeah. lang may masuot itong shoot na to, halimbawa, ganun. Pero matagal na to eh. Kumbaga, ayun lang yung sa mga nagustuhan ko na may, na may brand ka na sarili. Yes, yes. Made-design mo yung gusto mong suotin. Na which is kaya lang din ako nag-start ng brand kasi parang in the first place, besh, kilala mo ako, yung nagsusot na may kaparehas akong damit eh. Parang ganun. Parang pride ko lang ba? Mula nung nag-flip top ako Totoo dati. naman, totoo naman. Ako naman, ito, kagaya nitong Salute.
Kasi gusto kong ma-feel nila na, uy, parehas kami ng damit ni Tiny. Diba? So parang bibili ako nun kasi gusto ko parehas kami ni Tiny. Gusto ko rin ma-feel nila na parang, parehas kami ng damit. Parang they're one of you. Okay. Pero ganun, di ba? Parang, ang ina, parehas kami ng damit. Parang ang sarap sa feeling. Wow. Gusto ko lang maramdaman na kaisa nyo ako. Kaisa. Nagdagan ko yung sinabi ni Chris. Wag na! Dati, mga bandang college ko pa, bumibili ako ng mga textile paint. Tapos yung damit ko, ako mag-painting sa sarili kong damit. Ooh. So, minsan gagawin ko yung 2 linggo, 1 buwan, isang design lang. Hanggang sa nag-convert siya ng nag-customize ko ng mga sapatos. Handmade. Ay, oo nga design. pala, nag-ano ka ng... Ang galing din nung ano, no? Nakita niyo yung nagpe-paint sa nagamit, yung bleach. Oo, ang galing. Oo. Yung mga floji, Oo. yung mga... Ang galing. Tsaganan. Ang galing. Zone Kasi nga rocks lang, lang yung gamit, no? Bleach na nga sinabi ko, sorry. nagre-promote ka na naman eh. Oh, yes. Kaso, siya yung mga tipong ano yun, no? Pa-Xerox tayo. Pa-Xerox tayo. Meron kayong Colgate, yung close-up? Naalala ko dati sinasabi ni Nigmen. Lagi niyang inaano yun eh. Na, huwag niyong sabihin Flip-top. flip-top tayo. Battle. Noun yun Battle. eh. Kumbaga, Parang ano, uy, nagpi-flip-top kayo ah. O kaya, flip-topper ka. hindi yun yung tawag. Ang tawag doon, battle rap. Oo, So, battle rap battle, na ganun. so parang ganun lang. Speaking of battle rap, tsaka damit. Merong mga artist collab na damit yung flip-top na na-release. Tapos meron akong gustong bilhin pero hindi ko dahil wala akong size. Ano yun? Yung mga collab nila na artist. Sinong ano? For example, ano yun? Tipsy D. Idol ko si Tipsy D since day one. Ano ba, ano bang brand ni Tipsy D? No, yung mukha niya mismo yung nakalagay. Yung may... Collab sa flip-top Yeah, mismo? oo, nakalagay. Okay. Pangalan niya and then may mukha niya. Ganun. Bigyan mo printan na lang. Mukha ni Oo. Tiny. Pwede, ba't hindi? Susuotin ako niyan. Kasi bigyan mo ako ng damit na mukha ni Direk. Puta, susuotin ko yun, tol. Tol, Diba? nagkainin din tayo. Isang Facebook muna dyan. Tropa kami niyan, tol. Yung ina, pero bigyan mo akong damit na may Chris Delano, ay puking inang yan. Gawin ko basahan yan. Okay naman, ginawa mo ano design ng shots fired yung mga mukha natin. Pero may X yung iyo doon. Ano napansin? Oo nga, classic din yun, no? Tapos tangina, alam mo, sobrang ano ako doon eh. Parang nakikringe ako pagka may... ba't nandiyan yung mukha mo sa design? Sorry ah. Pero tangina nung ginawa natin siya, ginawa ko siya doon sa shots fired shirt. Sabi ko, tangina, wala yatang bibili nito. Kinangina, napakadaming bumili. Gago, nasa Robinson kami. Naalala mo yung ano, may tumawag sa akin sa parking. Chris, Chris, sinabi ko sa'yo, tignan mo yung mukha namin nila Tiny nandun sa Ay, suot nyo. suot niya. Suot niya yung shots fired na damit. Hindi naman nakamask. Hindi naman. Kompleto yun eh, di ba? Pati mask. May Pero ka- ano, buong pamilya sila, tapos siya lang yung lalaki doon. Tapos tinawag ako sa parking nung... Ang kalimutan ko nang ginawa natin nun eh, nagtatanggal yata ako ng sapatos. Tapos ano, basta gabi na yun, mga 9 p.m. Tapos biglang, Okay, naalala ko na. biglang tinawag lang ako na... Pinakita yung damit niya. Ano, Chris, gumanon, tumawag. Pero medyo nakalagpas na siya sa amin eh. Tapos gumanon na lang din ako. Yung Tas, katabi nating sasakyan. hindi sila katabing sasakyan, lumagpas nga sila eh. Okay. Naglalakad sorry. sila papunta sa kotse nila eh. Talaga. Ano ko dyan? So ngayon, nung tinawag na ako, Chris, shots fired, gumanon. Tapos napag ganun ako kasi medyo malabo mata ko, napatingin ako. Sabi ko, bumulong ako sa kanya, yung mukha namin na Tiny suot nyo. Gumanon ako. Tapos bumalik, Pero nagpa-picture. nakakatawa yun, tol. Isipin mo kung gaano kadami bumili nun. Ganong kadaming tao yung putang ina nagsuot ng mga mukha natin. Oo. Tsaka kumbaga, ikaw lang kumita dun eh. Okay. Totoo naman. Ako lang talaga. Hindi ko sila binigyan. Pero binigyan ko sila ng tigi-tig isang sombrero ng shots fired. Totoo naman. Tigi-tig isang sombrero ng, tigi-tig isang package ng mga damit, mga ganun. Totoo naman. Speaking of sombrero, di ba, meron tayong bago ngayon sa Shots Fired. Sold out agad eh. Sold out agad. Wow. Pero November pa. Pre-order kasi siya. November pa yung labas. Pre-order. Shoutout sa Crown Manila. Yeah, may sombrero kaming nilabas na version 2 ng Shots Fired memorabilia collector's edition. Last na siya actually kasi wala na rin namang Shots Fired. Tapos meron din kaming nilabas na Rate My Bar na sombrero. Itong mga suot namin ngayon Crown Manila. Ayan. Ano ba yan? Puro flat brim or curve brim din? Semi-curve ang binibigay sa akin. Pag order ka kasi sa kanila, pwede kang umorder ng semi-curve o flat. Kasi meron pa rin mga gusto ng flat eh. Ako ayoko na ng flat eh. Ano gusto mo? Malaki. Ang ina mo. Ang ina kakaganyan mo para tayong panchito dolphy. Hayop ka eh.
So, parang na naman si Mamink-Mink eh. So, ayun. Shoutout. So, namin, fuck the corrupt. Alam niyo na kung bakit. Fuck the corrupt. Fuck Alam niyo na you. yan. Yes. Yeah. So, Galit na galit. hindi, nakakabisit naman Hindi talaga. nga siya Tol. masyadong galit dun eh. Naalala mo ba yung... Ay! Sino yun? Hindi natin alam. Anyway, yun nga. So, yung sinasabi ko, fuck the corrupt. Doon umano. Kasi tangina, nakita ko na naman yung... Noong nakaraan, tol, sumuong ako sa baha. Yung sasakyan ko. Oh. Hanggang tuhod, tas papabewang na. Dito lang, banda dito. Eh? Sinugod. Yung tangina yung sasakyan, kalahati ng ano. Tas may Totoo. legit yun, may video sinend ko dun sa G. Ay, hindi ko ba sinend sa inyo? May trust issues. Anyway, yun nga. Parang alam niya walang maniniwala sa kanya dito. Oo nga. Sa inyo, pero direct tayo. Best friend tayo, direct. Sa'yo ko lang ito ipapakita. Ipapakita ko sa'yo ito direct kasi ayoko nang sinasabihan nila ako ng ganyan. Alam ko ikaw lang maniniwala sa akin dito direct. Tignan mo maigi ang sinuong kong baha. Ay mag-load. Mamaya papakita ko. Pero yun, Pero naniniwala ako. dito yun sa Kainta, putang ina hanggang Blue Wave sa Marikina. SNR, puta lubog kalahati. Halos abot na sa sa ibabaw ng gulong ko. Buti mataas yung sasakyan ko. Kaya nakakatakot din kasi may mga sedan na sumubok, tangina tirikan tol. Oo. Pero yung sa inyo, tangina pang suungan yan eh. Oh. Yun yung kagandahan pag mataas yung sasakyan. Pero yung yung speaking of baha, nung nag-suggest na si Direk na mag-podcast tayo sa baha, gusto ko talaga din eh. Pero takot ka sa leptos. Hindi. Hindi naman ako magkaalip, tapos wala naman ako sugat sa Oh, paa eh. Ito na yun tol eh. Iniisip ganun ko ba yun. Kailangan ba may sugat o wala naman? Pwedeng hindi. Pwedeng sa kuko. Pasok. Oo. Ano yung masasabi? Anyway, yun nga. Kasi naisip ko, pagka dumadaan, gumaano talaga yung bahay. Tsaka, baka masita tayo. Oo. In a way na parang tangina, nagre-rescue nga kami ng tao eh. Tapos kayo, Sabagay na, Oo. insensitive. napaka-insensitive nyo. Pero eh. kasi, Hindi mo naisip pero yun. hindi rin. Kasi maganda sa Pinoy, kahit anong hirap na yung pinagdadaanan, masaya pa rin. Ginagawa nila ng hinahanap. Parang, positive. Parang yung mga nakaraan pa, nung mga bago nagka-pandemic, tuwing baha nun, anong ginagawa ng mga tao? Nagiinuman. Nagiinuman sa kalsada habang Oo. baha. Isipin mo may mga lamesa silang setup, tapos yung mga baha hanggang bewang na nila habang nakaupo. Kumbaga, hindi naman, insensitive siya kung masyado kang sensitibo. Kung malisyoso. Hindi naman ako. Tangina mo, pagka nag-shoot tayo dyan ng baha, kung masita tayo dyan, anong gawin mo? Tutuloy mo pa rin? Masita ka ng local government dito. Hindi naman. Alis na kayo dyan kasi pataas na ng pataas. Hindi, isang oras pa to. Isang oras pa to, Yamar. Pero kung nasa main road ka, tama. Pero kung hindi naman Halimbawa, main loob road- ng subdivision, tas baha, yun pwede. Hindi, kung ito, parking naman to. Tapos baha dito. Kaso nga lang, wala nga baha dito nun. Ah. Ang baha nun na hanggang dito lang, di ba? Pero ibig ko sabihin, mukha naman tanga yung paalang lubog sa atin. Ang gusto mo mangyari, yung mataas na hanggang tuhod man lang at least eh. Oo, kumbaga, kung loob ng subdivision, probably pwede. Di ba? Ayoko lang masita tayo habang nagsushoot, tapos ang dating sumusuway tayo sa, alam mo yun? Tangin na baha, no? Tas, Yung yung mga motor na sinita, yung Ay, putang ina. Pag-usapan natin yan, sige. kinanginang yan. Sige, direct, simulan mo. Ito yung nag-trend ngayon sa Facebook na may dalawang babaeng naka-blue uniform na may nakikipag-away na netizen dahil parang titikitan nila yung motor. Kaklamp. Nila. So napanood nyo ba yun? Napanood nyo? Oo. Ano opinion nyo ron? Ako, bakit? Tama naman. Siya nga yung lalaki nagrereklamo nga, hindi niya motor, pero pinaglaban niya yung motor. Kahit club mo yan, hindi ko naman motor yan. Pero sinasabi ko, Konsiderasyon. Konsiderasyon. Tsaka wala naman naabala kasi makikita mo yung mga tao, nakakadaan pa rin naman. Nakakadaan. Maintindihan ko pa kung talagang hindi makadaan yung mga tao. Yeah. Pero hindi nakakadaan naman eh. So, kumbaga... Wala kang ligtas talaga sa kanila, no? Kahit Pwede mong sabihing, okay, trabaho nila yon. Pero bakit ganun yung attitude? Hindi, tsaka, pero tol, sidewalk to, daanan ng tao, okay, pero konsiderasyon naman, lulubog yung mga motor ng mga titirik. tao. Wag mo nang tikitan. Oo. Tikitan mo yan, puta kung nakikita mo wala naman tubig. Oo. Ganun. Sinare ko yun eh. Ang kinaption ko ron, kinalimutan na maging makatao. Tsaka parang yung problema din sa babae, parang hindi lang sa parang... Bakit? Personal na atake yun Sa babae. Hindi yung babaeng MMDA. Okay. Sorry, correction. Ah. Hindi siya MMDA. Hindi ba? Ano lang siya, tol.
parang sa Manila, parang let's say yung Traffic enforcer. Traffic enforcer na. Pero, Pinost siya ni Gabriel Go na correction, hindi to MMDA. Tapos nilinaw niya rin na kailangan pa rin i-apply yung rules. Pero ayun nga, meron namang consideration. Dapat mag-guess natin yan si Gabriel Go dito eh. Ay, This is to formally invite you, Mr. Gabriel Go. hindi, lagi namin pinapanood yan. Ako rin. Sa Pinapanood ko yan. dadak ko ba yun? Ganun. Pinapanood Share ko. niya, so kinorek niya. tsaka na hindi ngayon, MMDA. kapag da-drive ka, pag may nakita ka mali, ay naku, pag dumaan dito si, sisitahin to. Ito, sisitayin yung kotse na. Pero, Actually, mali yan eh. oo nga eh. Sa mga hindi na alam. Wait lang, Sir Gab. Nag-shoot lang kami saglit, ha? Oh, sa mga hindi alam, yung camera ngayon nandyan sa loob ng kotse ni Maricar. Na nakasampa sa gutter. Nakasampa sa gutter. Kasi baka umulan eh. At least di na namin kailangan usapin Pero sa camera. if ever, alam namang mali to, pero wala na kasing dumadaan sa part na to pag gabing-gabi na. At saka kung sitahin man kami, aalisin naman namin. Tsaka 2 a.m. na eh. Picture ang mga besh para makita nila flash natin. Huwag na! Yung Joke lang. Pero yun nga, yung babae kasi, yung Gago yung mga traffic enforcer, ano eh, parang hindi nga sa parang ginagawa lang niya yung trabaho niya eh. Parang Parang kala mo nangiinis. siya pa yung may-ari eh. Kala mo yung siya may-ari ng kalsada eh. Talaga galit na galit. Na parang, Na to. nakipagbalik tatak. Nakipag-gigil na gigil. Ganyan. Oo. Parang kulang sa... Kulang sa aruga. Hindi, baka siguro tol, inuutos din ng taas. Na, tikita Hindi niya yan. naman. Ako feeling ko siguro bida-bida lang talaga siya. Or feeling ko may kota. Pwede rin. Bagyo na may quota pa din talaga siya. Hindi mo naman, parang ano yan eh. Parang sinasabi na bumabagyo. Pero yung bills mo tuloy-tuloy pa rin. Parang ganun yan eh. So, yeah, hindi natin alam kung kasi laging may two sides ng story eh. 'Di ba? Pero kung titignan mo yung side ng story ng yon, sana konting konsiderasyon man lang. Consideration. Kasi Sa sitwasyon. alam naman ng mga motorista na yon na Kapag mali yun tumuloy-tuloy. eh. Kapag ka nawala ng baha, aalis naman yung mga yan eh. Kasi alam nilang bawal yun. Oo. 'Di ba? Tsaka hindi nila kakayanin bumiyahe. Parang alam mo yung mga nagta-traffic, kalsada. Yung nasa gitna, gagaganon ng yung mga enforcer, ginagawa nila trabaho nila. Kasi minsan may mga motorista rin na tanga, 'di ba? Pero kung iisipin mo, kahit di sila magaganon doon, alam naman nung driver saan pupunta eh. Padiretso. Tatawagin ka pa dumire. Alam naman namin kung saan kami pupunta eh, 'di ba? Speaking, may dagdagan ko yung kwento na yan. So, Sige. nung papunta ako dito, which is nakamotor lang kasi ako dahil... Yung kinuwento mo kanina. So, share ko lang din. Kanina lang to? Kanina lang to. Nasa Cubao ako, pakaliwa ako ng Aurora. Mm. Naabutan ako ng red light. So, tumigil ako. So, ako yung last person. So, una ako sa mag-go. So, ngayon, looking at... Ngayon, habang nakahinto, nagbabasa lang ako ng mga signs na nag-i-exist yung camera, yung NCAP. So, alam mo yun, ang daming warnings doon. So, ngayon, malinaw na sa akin na naka-red. So, muna ako, tingin-tingin sa Waze. Ah. Ngayon, pag tingin ko, pre, yung enforcer. Merong enforcer doon. Kitang-kita ko, malinaw na naka-red light, stop. Ngayon, yung enforcer, pinapag-go ako. Tapos biglang huliin ka? So, Tol, kung ikaw nandun sa sitwasyon, ano gagawin mo? Pag may nag-go na isa, doon lang ako mag-go. Hindi, ako yung una eh. Ako yung una eh. So, ako yung ikaw decision una. making. Ako yung una. Ako yung kinakausap niya. Nakaturo sa akin. Oo. So, alam mo yun, pwede ko siyang sundin as a MMDA. Kasi Pero paano naman yung NCAP? Paano ka magpapaliwanag doon? Isip mo kung nahuli ka nun, mga ngatwiran ka, maaabala ka pa Tapos rin. wala kang camera. Mismo. Anong gagawin mo sa ganun? Hirap. Sitwasyon. Hinahanap ko mga kada yung Oo. text sa akin Anong kanina ginawa mo kanina? Ay, kanina nung nakaraan. Ay, sorry, tapos na ba kayo? Hindi pa. Hindi. Anong ginawa mo kanina? Sige, Ray? tuloy mo. Ang ginawa ko, dinelay ko. Dinelay ko yung... Wala, inattempt siyang magalit. Oo. Kasi tol, paninindigan ko yung may camera at saka yung stoplight kasi feeling ko, dahil red light yun yung masusunod sa batas. Batas yun. Oo. O kaya sabi natin enforcer siya. Pwede ko ba ipaliwanag? Pinagawa ko eh. Paano kung sabihin sa akin kung nag-contest man ako doon na wala naman nagsabi ah. So sunod ko pa rin yung red light. Ngayon, Nagalit. nagsisigaw talaga siya. Tagang tinuturo niya ako. Hanggang sa palapit sa akin. Ngayon nung malapit na sa akin, sa ako nag-go. At least, kung Nag-green tatansyahin ko man yung camera, at least malapit na siya o kuha siya sa camera, nalapitan niya ako, nagkaganon siya. Saka ako palang ginaw. Tama. Pero yun, inisip ko lang na, paano pala ako sa ibang tao manggagaling tong sitwasyon na to? Pero kunwari kung may ambulance sa likod, Okay. yun talaga kailangan mong gumawa Oo. kahit Walang wala kang ano yun, doon. walang ano yun. Pero may isang ganyan na nag-viral din, crossing siya. Tapos pinipilit niyang paunahin na yung nasa harapan. Ayaw talaga umalis ng kotse.
Kasi naka-stop, alam mo yun, Yan ba yung may... nagwawala yung nakamotor. Oo, kasi merong burol. Merong libing. Oh, libing. So, naka-ano sila, ang tawag doon, convoy. Convoy, kasi Convoy. naputol yung convoy eh. Aha. Tapos, syempre, yung nasa harapan, sumusunod lang naman din talaga sa batas. Parang ikaw. Yeah. Pero, parang ang sinasabi nung nasa harapan, bakit pag nahuli ba ako, ikaw magbabayad? Tapos Mismo. yung lalaki, parang una umuo pa nga siya no? Pero biglang nagwawala na yung lalaki. galit. Pero maintindihan mo rin, siguro kasi baka nag-grieve yung tao. Yeah. Ganun. Pero mali din talaga yung ginagawa niya na pinapauna niya yung tapos pag nahuli nga naman, sino Takot din magbabayad? sa NCAP. Anyway, mga tol, bigyan ko lang kayo ng konting warning kasi nung nakaraan, naka-receive ako ng NCAP violation record na text. Nilagay dito, may violation ako. Driving while holding phone. No. May violation ako dito. Tapos, hindi ko pa alam. Pero nagbigay ng website. I-click ko para malaman ko yung violation ko. Na, ang nakalagay, may date na nakalagay dito. Pero, 4 na araw akong hindi umalis ng bahay. Yung date na nilagay nila dito, paka-imposible kung ano. So, nag-search ako. Marami rin nakatanggap ng text tayo. message. Ikaw. Marami rin nakatanggap ng text messages na gano'n. Siyempre, pagka ikaw ay car owner, tas lagi ka lumalabas, maaning ka eh. Oo. Ang tendency, baka i-click mo yung link, phishing scam na siya. Oo. So, wag po tayo agad Pindot magpindot ng mga link, pero try natin mag-verify, mag-fact check muna tayo. Ni-research ko yan. Mhm. So, ganyan yung nag-text sa akin. Di ba, bumili ako ng iPhone. Tapos, Sinabi niya pa talagang bumili siya Hindi, ng nung iPhone. time kasi talaga na yun. Papunta tayo Marikina. Oo Okay. nga, papunta kami Marikina. Tapos kotse niya yung dala namin. So, bago lang yung phone, syempre, yung SIM card doon, yung luma ko pa rin. Pero since dalawa na kasi yung SIM card na slot, bumili ako ng Smart na which is hindi to naka-register sa GCash o kahit ano. Bago. Bagong-bago yung SIM card. Walang nakakalam na number, siya lang. So, parang wala pang 1 week yung SIM card na yun. Doon nag-text sa Smart number na bagong, yung bagong SIM card. Tapos kotse niya pa yung dala. Siya yun. Ako siya yun. nagda-drive. Siya yung nag-text. Hindi, legit, LTO talaga nakalagay. Oo. Tapos nagtataka ako, paano nag-text to? Tapos paano nalaman na, kasi sakto driving talaga ako, tapos na-receive ko, yung, Parang you're using phone, gano'n. holding, using phone while Oo. driving. Tapos naaning ako, pero di naman kita yung phone kasi dito lang lagi sa... Sobrang advanced naman ang technology natin. Di, sobrang... Hindi, tsaka paano malalaman na siya yung Paano nalaman ako? Oo. Di ba? Oh, yeah. Hindi naman connected sa akin yung kotse niya, walang kahit Ano yun? anong... Random messages sa lahat. So ngayon, May mga tinatamaang sakto. so ngayon ginawa ko, 1 week ako nagre-research, nabaliw ako, pati nga yung mga yung mga registration mo, yung registration ko, pinag-check ko talaga lahat. Tapos tinik ko yung, yan. Mga fans. So ngayon, tinignan ko yung website. Ang pinagkaiba ng website na nag-text sa akin, LTO dot yung legit eh. Ito naman dash yung ginamit. Malilito ka kung hindi mo alam eh. Oo. Pero Diba? same na same lang Same talaga. na same. Tangina, sabi ko, grabe itong mga scammer na to, pagaling ng pagaling. Totoo. Ano yan tol eh. Minsan kasi yung mga numbers natin na kung saan natin nalalagay, binibenta nila yan eh. Lead generation. Ano Binibenta ba nila ng bot. napapala nila sa phishing na yan? Pag miniscam sila. Iba-iba yan eh. Kasi pag phishing, minsan may link na may malware. Pagka kinlik mo yon, pwede nilang ma-access yung phone mo. Tapos yung GCash mo, mga bank Pwede. information mo, ganun. Yung, for example, BDO. BDO pinakamadalas eh. Or BPI pala, sorry. Lagi may nagte-text ng mga link na BPI mismo yung pangalan. Yun ang wild. Kasi tol, BPI mismo yung pangalan. pagka nag-transact ka ng talagang legit na BPI or BDO, yun yung nagre-reply. Tapos, minsan, dun din sa same thread na yun, pumapasok yung scam. sa texto mismong mga links talaga. Oo, galing dun sa loob. Tapos ngayon, one time may transaction ako sa BPI. Tinanong ko mismo yung yung nakapwesto doon. Sabi ko, may nare-receive po akong mga links. Tapos sa inyo talaga mismo galing. Sabi niya, ay naku, mag-iingat kayo dyan sir kasi pagaling, ay hindi naman pagaling yung term. Tayo yung nagsabi na. Pero yung iba term ginamit niya eh. Hindi daw sila yung official na yun. Kaya anything na link na pumapasok sa text na BPI, wag ipipindutin kasi hindi daw magsisend ng BPI ng link. Yes. Ganyan din yung experience ko sa video. Nawalan ako ng pera. Magkano? Last year. 7,000. Bakit? Binawas. Bakit? May something na parang kinaltas na patagal ko raw hindi nabayaran. Ito yung amount na blah blah blah. Ang problema dun, kinlik ko yung link eh. Tapos, pagka-click ko nun, saka ko lang na-realize, ay shit, baka scam to.
huli na ang Nag-start lahat. ako magtanong, pre, siguro mga 2 minutes lang, nakakuha ako ng sagot sa tropa na nagtatrabaho sa video. Pre, walang ganyan, scam yan, ganyan. Ang bilis nakabawas. So, pre, pa-close account, now na. 7,000 yung nabawas. At saka malupit kasi doon, pag nag-sign up or nag-open ka ng mga accounts, hindi mo unaware ka na may na-checkan ka doon ng mga bagay na hindi liable ang bangko sa mga ganong klase. Hindi nila ibabalik 'yon. So, bawa, na-scam yung credit card mo ng kahit anong sitwasyon, ikaw Hindi, pa rin ang oo. magbabayad nun. Ganon. Dagdag ko lang yung kwento, na-experience ko naman ng ganyan scam dati. Meron akong dinownload na app. Gaming app siya eh. Na, Na Summertime Saga. nakalimutan ko na kung ano yung app, pero nasa Chicago ako that time. Dinownload ko yun, tapos hindi ko naman siya nagamit, pero nakalimutan ko lang din i-delete. Tapos, 2 years after, pauwi ako ng Pinas, tapos, syempre, mag-check ka, budget, ganito, ganyan. Nagtaka ako nung chinek ko yung account, meron bumabawas sa akin na $23 at saka $40. So, twice a month siya nagbabawas sa account ko. Tapos nung nireklamo ko, pinaimbestigahan, and-explain sa akin. Kinuha yung side ko, syempre, yung story ko. Tapos, pati yung mga technicalities, pinrint ako ng mga ebidensya, na-discover nila na scam. So, syempre, ang next question ko, anong mangyayari? Babalik ba nila yung ano? Binalik nila to 100%. US kasi to. Kasi US to. So, ibig sabihin, oh shit, ganun kagaling. Tapos, ang nakakapangan pa nun, meron akong naipon na ganitong amount na, okay pala. Parang Paliwagan ako sa sarili ko. Pero alam mo nangyari sa akin yan, may na-download ako ng katangahan ko rin, admittedly. Alam niyo yung mga nauuso dating app na Cartoonize Me or Make Me a Cartoon? Putang ina, may na-download akong ganyang app. From the App Store, ah. Oo. So, I'm thinking legit. Ang tanga ko, hindi ako nagbasa ng reviews. Ito na. Tangina. Trial. So, kiklik mo siya, 7 days trial. Oo, 7. Kasi ang ginagawa ko, kiklik ko yung 7 days trial, tapos kakancel ko agad para pag end man siya, Wala lang kaltas. hindi ako matcha-charge. Kinang ina, tol. Ang scam niya, pagka-kinlik mo yung 7-day trial, automatic i-charge ka niya ng 4,700. Ay, 4,700 pesos. Yes. Yeah. Which is yun yung presyo nung annual. Tapos, nagpunta ako na-charge ako eh. May ko, putang, anong nangyari? Talagang lahat, sinerge ko. Pinuntahan ko yung app, yung mga comment, lahat ganun. Scam. Tapos pag binuksan mo yung app, hindi naman nagwo-work. Putang ina. So, binayaran ko siya. Tapos, nireklamo ko, ganyan. Sabi ko, fraud, ganyan. Binalik naman ng Apple. Buti binalik. Oo, binalik ng Apple Services yung bayad. Yung nagbalik sa akin, Apple Services. Yun. Okay din talagang Apple eh. Apple Promote, Pay, no? Apple Pay. Peach Mango Pay. Pero ito, hanggang ngayon, recently, 2 days ago lang, kasi marami akong email eh. So, kunwari, for blank tapes yung sa production house ko. May email na sarili yan, tapos may email yung Chris Delano Music, tapos may email yung as Dan Christopher, Sevenfold, lahat yan, may mga kanya-kanyang email yan. Isa lang ang PayPal ko, which is sa personal, business account yon yung PayPal ko. Ngayon, may na-receive akong email sa blank tapes na may screenshot pa siya na yung PayPal ko, chinarge na raw. Thank you for the transaction, blank tapes yung email lang. Sabi ko, tangina, wala namang PayPal yung blank tapes ko. Di ba? Sabi ko, tas legit yung email mo, ang legit talaga. So ngayon, technically, ang gusto ng email, mag-reach out ako sa kanila regarding sa unauthorized transaction. So, syempre, hihingi sila ng mga login details. info. Ganyan. Ikot ina nito. Ewan ko kung nararanasan nyo to. I'm sure sa inyo meron din sa mga email nyo. Laging merong putang inang thank you for purchasing Norton Antivirus. Wala. wala. Kayo siguro makakatang ina lagi yun, Norton Antivirus. Ako meron akong ganun, pero lagi ko siyang ini-ignore kasi Oo. Apple user kasi wala namang virus. Ako kasi, putang ina sabi ko, unang-una, may antivirus man ako sa computer, tang ina crack yan, matik. Hindi ako bibili ng mga ganyan-ganyan. Pero mali yun. Dapat bibili ka. Pero ito nga eh. Ito nga mismo sa atin eh, kada kwento podcast na email eh. Putang ina, sunod-sunod yun araw-araw. Naalala mo yung sa Facebook mismo? Oo. Di ba Facebook verification? Lagi niya sinasabi na parang araw-araw to As in, araw-araw. Pag chinik mo yung email natin, yung Meta Ads Pero minsan partnership ako, ba yun? pero minsan ako yun.
sinasabi ko naman sa agent, ba nagtatanong ka sa akin, hoy, nagbubukas ka ba ng ano? Oh, ako yan. Then, hindi lang verification yung ads partnership. Ay, wala tayo yan. Araw-araw, pag tinignan mo yung email ng kada Hindi, kwento. ako hindi ko nababasa yun. So, last row kasi yung yung may access kayo. Yung kada kwento, araw-araw yun, nakalagay doon, ads partnership na you have been approved. Tapos may kailangan kang i-click. Tapos pag tinignan mo yung mismong email sender, puta, Facebook talaga, legit. Tapos sinearch ko rin, ang dami nakaka-receive. Pag tinignan mo sa Reddit, sinasabi nila legit daw yung email, pero hindi daw yan, legit na from Facebook. Parang possible na doon, empleyado siya doon na ginagamit niya yung email ng Facebook. Ito recently, nare-receive ko. Siguro 4 na beses na ako naka-receive. Nagagalit, beat producer daw siya. Ginamit ko daw yung content niya, ay yung Beat niya. yung instrumental niya Ah. for a certain content. Hindi ko ginagawa yun. Kahit sa mga vlogs ko. Kung gagamit ako ng ibang beat, yung mga nasa library ng YouTube ang ginagamit ko. Mm. So anyway, ganun. Noong una, kinabahan ako. Mm. Tapos nag-reply ako, sabi ko, you're talking about which particular content. Tapos magsisend ng link. Click this for you to know. Parang nagagalit. Tangina mo ya. Gusto kong gawin. Tangina mo ya, Mar. Meron ka di ba meron sa'yo nag-i-email na dun siya nagdadrama-drama? Ay, hindi. Baliw na fan na yun Oo, nag-i-email sa kanya. Ay, sorry sa word. hindi ka naman baliw. Grabe niya yung mga Hindi fan naman niya. kasi vision lolo. Di ko na siya maintindihan. Gusto ko malala. siya intindihan. Babae siya, bata pa. Siguro mga 18, 20s, ganun. Una, fina-flood niya yung Facebook page ko, yung messages. Tapos, nahirita na ako Kasi okay na nag-reply na ako ng isang beses Pero, ang term niya pa, idol verso tayo, verso. Oo nga. Okay. Tapos ang weird, alam mo yung mga parang taga-dulong... Dulong na yun. Mga dulong tugigiraw, hindi ko lang... Tugi. Tarugugong. Tugigiraw. Kasi yung mga talagang parang taga doon. Tarugugong. hindi Yung naman. mga sinesend sa kanya kakaiba. Nagko-compose siya ng lyrics niya na walang kasensense. Tapos pinipilit niya akong... Reply mo. Idol, kailan tayo magko-collab? Kailan tayo... Berso pa nga yung niya kailan kabiberso. Tapos yung mga lyrics na sinesend niya sa akin... Walang relate. Walang relate, pero lagi may Chris Delano, verso, na sana, ganyan. Di ko nga ma-explain kasi walang sense. Mali siya na pinagsendan. Dapat, So nang blinak ko siya sa Facebook page ko, para hindi na siya maka-message, nandun yung email nung sa page ko. Puto, dun sa email. So ginawa ko, na-report as spam ko na lang. Kasi fina-flood niya talaga. As in, Time, minutes, minuto ang minuto. dapat mag-comment siya dun sa Araw-araw. Rate My Bar. Tangina 2 months straight. Sa isang araw nakaka-5, 6. Di nga lang nagpa-10. Nagigets ko rin naman, nakakairita yun. Kasi merong isang... Busan ako may sense may comment sa Rate My Bar ever since. Laging, kamusta ya? Yamar. Hindi, kamusta ya? Laging ganun. Kamusta kaya? Laging ganun. Isang beses nireplyan ko, ano ba gusto mong isagot ko dyan? Kasi sa lahat yan ang kino-comment mo. Ang reply ko daw, okay lang. Tapos wala, hindi ko na siya sinagot. Kumbaga sabi ko tayo nangungulit lang to. Pero fan siya. Lagi siyang nanonood. Medyo nawi-weirdan lang din talaga ako sa mga random messages nung isang araw lang din, may nag-message sa akin. Kala ko close ko talaga. Tapos nasa other folder siya ng inbox. Tapos ang message niya, musta bro, saan ka? Wow! Tapos tinignan ko, sabi ko, wala kami mutual friends, hindi ko siya kilala. Tapos ako naman, yung gusto kong mag-reply na out of curiosity kasi yung the way ng approach niya parang close talaga Magkakilala kami. kayo. Oo, Pero ganun din sa akin What's up, G Balita? Ina mo, sino kang hayop ka? Pukin ng ina ka. Di, ang malapit kasi yun, pag tinanong ka saan ka, tapos puta pag sinagot mo, baka mamaya killer pala to. Sa'yo. Diba? Parang tayo lang sa mga tao itong kukulit to. Pero, ganun talaga Oo. May mga ganun talagang tao sa mundo. Sa'yo, Direk, may mga indecent proposal ka bang na-receive? How? Hindi naman indecent proposal, pero eto, may message. Hindi naman ako nakulitan. Merong isang... Siyempre, white knight siya para White knight, tayo white. magmukhang masama. Hindi, share ko lang kasi naisip ko lang yung mga message Dati kasi mayroon nung... Someone na nag-message sa akin na hindi ko kilala, wala kaming kahit anong connection. Binasa ko na lang din for the sake. Pero, tumayo yung balahibo ko nung binasa ko yung message.
Ang message nun sa multo ako. ako po si ganito-ganito ang pangalan. Ako po yung batang sinagip nyo dati. Salamat po kasi buhay ako ngayon. May sinag... May sinagip ka? Totoo. Pero nangyari yung message, siguro yung message niya tsaka yung pangyayari, siguro mga 5 to 6 years na yung ago. Ganun. Tas Tol, wala lang siya. kailangan natin palakpakan si Tol. Ngayon, kaya niya ako na-trace kasi pinost ko yun kinuwento ko yun Tapos nag-viral siya. Hindi kaya trippings lang yun, direct. Alam mo yung mga nag-missing Oo cat, nga. tapos natawag, meow! Ganon. Hindi kaya trippings lang yun. Na-verify mo siya talaga. Oo. Oo. Kasi may picture May picture yung viral Yung batang Pero- naligtas ko dating nalunod. Paano mo siya naligtas? Nalunod na siya, tapos naabutan ko siya sa somewhere in Anawangin, Zambales kasi nangyari yun. Tapos, tropa outing, tapos may nagsisigawan. Ngayon, yung mga bubarkada, naglilibot kami, kami ng panggatong. So magluluto kami. So nakita namin may nag-aagulo, ganyan-ganyan. Ngayon, yung isang tropa, meron siyang background. Alam niya na may background ako sa medical field. Though, pati yung mga kasama ko rin, mga nurse din. Ngayon, nung time na nangyari, ang pinaka-naabutan ko o nakita ko, tinataktak na siya ng mga tao, hawak sa dalawang paa. Tinataktak siya. Bata, babae. Mga ilang taon itong Siguro tatansyahin ko mga 6 to 7 years old siguro. Ganun. So ngayon, medyo malaki na siya para mag-social mo, media. ganun. Oo, umabot kami sa ganun. So, check, CPR, lahat ng mga ginagawa. Hinigop ko pa nga yung ilong nun, tsaka yung bibig. Ano to, 5-6 years ago? No, year old yung bata. Ha? Nalito ako. 5 to 6 years old yung bata. Nung Hindi, time pero na yun. ilang years ago to? Hindi ko na alam. Kasi sobrang tagal, 10 years, ganun? Mga 2012, 2013 siguro. Tagal na rin. Ganun. So malaki na siya ngayon. Dito lang siya nag-message. Hindi, actually nag-memories na lang siya. Pero yung from nalunod siya, siguro mga 5 to 6 years ago din yung pagitan. Parang ganun. Siguro nakita niya ako sa Facebook. Anong sabi mo sa kanya? May kalokohan kasing sinabi ng mga kasama ko. Kasi sinare ko sa mga kasama ko ganyan-ganyan. Pero sabi ko lang, masaya ako na ganyan na buhay ko. Curious ako yan. Anong kalokohan yung... Ito, malamang yan. Maraming salamat. Okay. At least na, you're welcome. Baka may 2.5 ka dyan. Okay. Siyempre hindi sasabihin yung kalokohan sinabi ng mga kasama ko. Pero alam mo, nireplyan ko siya na... Ibulong mo lang. Hindi kami titigil. Wag. Ano? Baka maging reels to Parang ganun ba? alam ko na yan Ganun ba? Naligtas pala kita. Kumain ka na ba? By the way, nag-dinner ka na. Hindi na siya minor eh. Di ba? Doon lang, share ko lang yung mga message sa ganun. Wala pa naman nagme-message sa'yo na Papa po kita. Sa kay ganito. Pangit pa kayo. Papa po kita. Oo, pangit. Pangit. Tatay po kita. Yeah, mas maganda pakinggan. Wala pa naman nag-message sa'yo na Wala gano'n. pa naman. Anyway, kung saan na naman tayo napupunta. Dukot ka nga ng Wait lang. Going back sa scam. Diba, grabe na yung ways nila dati through text lang. Iba-iba. Iba style ng scamming nun eh. Gago. Rek, blip, rek ka. Ano to, medyo, blip mo yan, rek. Bibigyan ko kayo ng trabaho. Anyway, yeah. So anyways, dati through text lang yung mga scam. Yung mga loadan mo, ganito, ganyan. Aha. Tapos hanggang sa naging social media na, tapos through emails. Imagine mo ngayon yung magiging capable yung mga scammers na once na itong mga AI nag-evolve palalo. Kasi halimbawa, sa AI, pwede ka nga mag-generate ng mukha ng babae na realistic eh. Pwede. Yes. Tapos gamitin mo sa pang-scam sa mga matatanda, sa mga sugar daddy. Diba? So, edit mo lang yung katawan na nakahubad, send ka ng mga pictures na nakahubad, pero AI lang pala yun. Actually, marami nang gumagawa niyan. Pero hindi AI. Nung nakaraan, tol, Paano hindi AI? Meron akong mga kakilala na naka-in-house sila. Tapos sa computer, marami sila ganyan. Pero mga lalaki sila na nagpapanggap na babae. Oo, pero kasi may videos, hindi pa uso AI, may gumagawa. Hanggang dito sa Marikina, talamak yan. Hindi ko na lang sasabihin. Pero ang tawag namin dyan ay, mute mo to ay i-blip mo to boys. Yun. Kamit nila, kaya boys. Yeah, so nagpapanggap silang babae, nakikipag-usap sila. Bibigay ng credit card dyan. Oo. Para, kumbaga may mga preloaded videos na sila na parang, itaas mo to, pakita mo to, ganyan mo to. Isang click lang yon, yung mga video na sisend nila, ginagawa yon. Yeah. So, maging vigilant lang tayo. Mas matuto tayo mag-fact check. Dahil fact this world and fact the corrupt. Corrupt. Yeah, Fact tara. the corrupt. Dukot ka ng kada question. Kada question. Uy, Sino to?
Hindi, ito. Si Marika. Uy. Bunot ka. Hindi, si ano. Si Direk. Ah, si Direk ba? Kada question. Kada comments ka nga pala. Sige. Unang question mula kay Chad de Chavez. Di ba madalas ang intro nyo is parang nasa iba't ibang bansa kayo? Saang actual country ang gusto nyo mag-podcast if given a chance? Ikaw muna. Ano, kanya-kanya sagot tayo. Siyempre, kanya-kanya. Sige, sige. Ako, ano yung sinabi? Jamaica. Yan talaga. Ang tagal bago sumagot. Hindi, nakalimutan sabihin ko niya kasi. kasi, bakit? Welcome to Jamaica, brother. Bakit? Hindi, gusto ko talaga pumunta ng Jamaica. Taste my Jamaican patty. Ewan ko, hindi ko alam, pero gusto ko talaga pumunta ng Jamaica. Ikaw. Ako dalawa yung gusto ko eh. Pinakauna kong gusto, somewhere in Africa. Kung ano mang bansa doon. Basta ang goal is somewhere na may safari. So habang nagka-podcast tayo, pwedeng may may tumakbong dumadaan. leon, may giraffe, elepante, etc. So feeling ko, yun yung literal na wild. Ang ganda nun. Ako, feeling ko mag-agree si Chris Delano dito kung saan ko gusto. Alam ko na Hindi yun. ako mag-agree. Hindi. Gusto ko mag-podcast sa Macau. Ay, hindi. Gusto ko yun. Oo. Gusto ko yun. Hindi ka mag-agree. Mag-agree ako. Hindi, sabi mo hindi. Mag-agree ako. Akala ko sa Dubai. Hindi, sinasabi ko nga sa kanya, kahit wala tayong podcast, Puking ina, sa likod, nakita mo yung playground na tinambayan natin sa likod. Puking ang ina, walang tao. Alam mo yun, tao. napakapayapa sa Colo 1. sabi ko nga sa kanya, kahit kung hindi pa kayo pwede, kami na lang mauna eh. Gusto ko talagang ma-experience yung Macau. Selfish talaga tong puking ng inan to. Hindi naman. Pero bare months. Oy, pero tangina kung alam mo lang, sabi ko nga pag mina-close tayong deal, kumuha tayo ng budget pang Macau eh. Oo. Hindi nyo ba kaya? Kaya. Nung walang budget? Hindi, kasi Sagot ko na. ang Sagot ko iniisip na. kasi namin kayo. Ako pa talaga ang iniisip mo. Hindi budget na iniisip namin kayo. Yung availability nyo. Joke lang sa budget. Pero gagawin natin siya. Alam naman ni Chris na Rek, ang sarap doon. napakainit lang kasi ngayon. Pero we got you. Rek, promise. Tangina na pag sinabi ko sa'yo direct, I got you. Hindi mo Okay. gugustuhin umuwi. Really? Mm. Gawin natin yan. Promise. Try natin yan. Ganun. Ayun. Agree din ako dyan, Macau. Macau. Pero ano, So dalawa kayo, Macau. Jamaica, Africa. well, matik ako Macau din talaga. Macau. Pero ano, kasi, Tangina, ang dami natin Kasi- magagawa dun. kasi yun realistic. Okay. Realistic Totoo. talaga. Realistic yun. Gusto mo, next week punta na tayo doon. Tangina, Ano bang- isang tangungo lang. Welcome ang Filipino visa holders. Okay na lang eh. Rick, ito isipin mo nasa Macau na sila. Okay. Pumunta na sila ng Macau. Tapos the next day, nag-message sa akin to out of nowhere habang nagre-record ako sa bahay. Sabi niya, ininggit pa ako, pinakita yung background ng kunasan sila sa Macau. Ginawa ko, ay hindi, ano ba, niyaya mo ako. Sabi mo sa akin, tara, sunod ka dito. Tapos ako iniisip ko, tangina, susunod ako dyan, tapos late booking. Tapos tinignan ko muna kung magkano, kung affordable pa. Tapos nakita ko, 16,000. Tapos nag-book ako, after 4 hours flight na. Yun, dumiretso, sumunod ako sa kanila. Pero sobrang enjoy. Pero worth mura it. lang pamasahe kasi doon. Mura lang. Kasi sobrang late, same day booking kasi siya eh. Oo. Ayun. Within 4 hours, flight na kagad. Ang dami ko nalaman dyan sa Macau na yun, bago ka lumipad, di ba? Ano, dami mo na lang. Alam mo, dun ko na-realize, grabe pala talaga si Tiny. Mabait talaga si Tiny. Ha? Putang ina mo, ano yan? Hindi, ito sobrang bait ni Tiny. Oh. Okay, balik tayo. Sandali, dun ano sa- yan? Puta, gumagawa ka ng istorya? Wala akong ginawang Ay, istorya. hindi, walang storya. Hindi masama. Mabait ka nga, 'di ba? Hindi mga moments yun, pero na-realize ko yung love and concern mo for me. Kaya, yon. Saludo. Wala akong alam. I don't know. Siyempre, 3 episodes ka pa lang eh. Anyway, yeah, hindi ko alam sa magkarelasyon na to. Pero ano, ako, London. Ako, Macau. Tsaka yung sa Edinburgh ba yun? Direct? Edinburgh. Edinburgh. Ah, hindi, Japan. Gusto ko Japan. Edinburgh. Okay nang ina, parang Harry Potter yung setup. Mhm. Alam mo yung mga may nagkakabayo pa para buksan yung lampara Mga sa lampara. poste. Oo. Kinang-ina Saan yan. bansa yun? Europe? Europe. Europe pa yun. Bansang Ah, Europe. continent, Continent. Content. Okay, next. Next. Tangin na yung sinasabi mo. Hindi ako mapakali ah. Oh, mamaya. Kala ko may ginawa akong kasalanan Wala, eh. hindi. Samantalang pag Wala. nasa Macau ako, puro kabaitan ako Hindi, doon. tsaka iba yung naramdaman ko kay Tiny noong time na yun. Sabi ko, That's bait gay. ni Tiny. Ano, Next kada question. Mula kay Ivan Makaraeg. Habang buhay ba dapat tanawin ang utang na loob?
Habang buhay ba dapat tanawin ang utang na loob? Siguro ako naman, Sige, sige. Ako na ako. Magkakaiba tayo ng Siguro sagot yung yan. utang na loob, depende siya sa level kung gaano katindi o gaano kalalim yung utang na loob mo. Pero para sa akin, hindi siya habang buhay unless between life and death din yung nangyaring utang na loob. Naligtas yung buhay mo o may sitwasyong nasagip ka niya kaya buhay ka ngayon. Yung- Siguro ayun, worth it na habang buhay mo tanawin sa kanya. Yung storya mo kanina, yung Oo, bata. yun. Worth it yun na maging, Actually, di ko naisip yun, pero yun, siguro ganun. Pero, less than that, siguro hindi habang buhay. ako masasabi ko, tapos ka na, Rek. Tapos na ako. Ako naman ang masasabi ko, kung material na bagay yan, kung material lang, in the first place, kung sino yung nagbigay, huwag kang mag-expect na return. Huwag kang mag-expect ng utang na loob. Kasi kadalasan ay yun nangyayari sa, typical Filipino Aha. traits, di ba? Pero, kung yung utang na loob, kung niligtas mo yung buhay, tangina, oo. Kunwari, ito si Tiny, sinalo niya yung bala para sa akin, tinamaan siya sa, kunwari, sa tagiliran. Aha. Gusto ko descriptive yung 3 bala, tapos tumagos sa kabila, tapos naging si Tiny, namatay siya para sa akin. Iba tangina, papatato ko mukha niya. Ganun. Pero kung kunwari, pinautang lang niya ako, Kumatok ka nga dyan, putang ina to, babariling ko to mamaya eh. Lang kahoy eh. Pag metal yata, mas joke lang. Pero yung point ko nga, kung ganong level, tangina, papatato ko pa mukha niya. Aha. Pero kung yung pinautang lang ako, pag may umutang ka sa akin, paputangin, give and take. Para sa akin, para sa akin to yun nga, kung gaano yung gravity nung nagawa ng tao. Para sa akin kasi, ako, personally, may mga ilang taong lumigtas ng buhay ko. Simula nung bata ako hanggang kung ano nung napasok ko sa buhay. Malit na bagay. Hindi ka kasama doon. So, may lumigtas ng mga buhay ko. Literal na mamamatay na ako, mga ganun. Ako, yung iba kaaway ko na ngayon eh. Pero hanggang ngayon, tatanawin kong malaking utang na loob sa kanila yun. Kumbaga, kahit hindi na tayo good, utang na loob ko sa'yo yun. Bibit-bitin ko yun habang buhay. Pero, para sa akin kasi dapat, alam mo yung mas na-overpower nung utang na loob, yung sama ng loob. Kasi sa atin, sa tao or sa Pilipino specifically, sama ng loob yung tumatagal eh. Di ba? Mm-mm. So laging para sa akin, depende sa sitwasyon. Para sa akin, yan, kagaya ng magulang, ang utang na loob ng, para sa akin marami magdi-disagree dito, pero para sa akin, ang utang na loob sa magulang, habang buhay dapat yan. Yun ay sa akin. Pagligtas ng buhay, yung mga ganun. Bigyan ng buhay. Pero yung mga material na bagay, kumbaga, tatanawin ko siyang, salamat sa tulong, ganyan. Utang na loob ko pa rin doon, naligtas mo ako sa certain thing na yan, pero may ano lang yun, hindi yung... May expiration. Hindi ko siya masasabing expiration, pero parang, mamaya, ang hingin mo in return dahil may utang na loob ako sa'yo, kinang ina, mas grabe. Pabuhay din. So may ano lang siya. Ipatas mo rin sa kung ano. Kasi may mga kagaya ni John Wick na parang may ginawa ka para sa akin. Or may ginawa ako para sa'yo. Halimbawa, ito na lang. May ginawa ako para sa'yo. Pero hindi mo na kita sisingilin dyan. Pero parang mutual agreement na yun. Yeah, yun, naniniwala ako sa mutual agreement. Ako rin, naniniwala ako sa ganun na I owe you one. You owe me one. You owe me one. You owe me one, I owe you one. So, it will come unexpected pag ako naman humingi ng tulong sa'yo. Pero, as men, alam mo na, na you owe me one. Ganon. So, naniniwala ako doon kasi men's agreement yun eh. Yes. Ikaw? Tanong? Ako, feeling ko... Siyempre, tatanga-tangahan siya, diba? Hindi, wait lang. Para cool. Iniisip Para ko, cool. hindi iniisip ko eh. Siguro situational na lang yun. Tsaka kung ikaw siguro, kung tao ka na parang, siguro wag mo na lang din abusuhin yung tao na may ginawang mabuti para sa'yo. Parang Minsan gano'n. kasi pag may ginawa kang mabuti, Kasi minsan kahit sobrang daming mabuting ginagawa mo, isang pagkakamali mo lang, wala na lahat yung mga putang inang ginawa mo na yun. Wala na talaga yun. Hindi ko alam bakit hindi mo naman kailangan sabihin na okay, sige, may utang na loob ako sa'yo, kaya ganito ganyan. Hindi ganun eh. grabe Parang, ka naman
Hindi, huy, gago. Blip. Hindi. Bakit? Joke lang yun. Oo. Putang ina. Joke lang kasi yun. Oo. Hindi, pero alam mo yung pakiramdam na parang ang dami mong ginawa para sa mga taong yan. Parang yung kinalimutan mo kung ano yung para sa'yo. Tapos nung ikaw yung nung time mo na parang nangangailangan ka ng bagay na parang hindi mo naman kailangan ng kahit na ano sa kana, pero yung emotional support wala kang makuha. Tapos ngayon parang hinihingi mo yung ano, ang hirap kasi pagka sa tao. Malutong yung boses Ang hirap kasi pagka sa... Payak na yan. Hindi ako tapos na ako. Ang sakit nun. Isang buong araw kasi yun na alam mo yun, yung parang ang hirap kasi pagka sa taong hindi ka marunong maghindi. Oo. Hindi dahil gusto mo hindi dahil parang naghihindi ka kasi para ano pero alam mo yung bukal sa kalooban mo, sa puso mo lahat ng ginagawa mo. Tapos biglang sa isang bagay lang na nagkamali ka, wala na. Gets na, intindihan naman. Yun yung ano. Ito true emotion yan. Akala ko hindi ka nakikinig. Ang lalim pala ng bibitawan Hindi, mo ang na. lalim talaga nung iniisip. Tsaka ko. ano, ito real shit to. Si Marigar, isa siya sa mga taong kilala ko na hindi mo makikitaan ng problema. Nakangiti pa rin yan kahit kung ako nasa sitwasyon niya, pikon na ako, pero siya nakangiti pa rin. Pero this time, sabihin ko na, Oo. iniyak niya talaga. Oo, umiyak talaga. Iniyak niya talaga. Isang buong araw. Tapos alam mo ginawa ko para sa kanya, pinapanood ko sa kanya yung Yes Man, Jim Carrey. Tapos, kasi ano siya yung tipong pag may humingi ng favor sa kanya, bigay siya kaagad eh. Di naman siya nangingi ng in return. Pero kasi yun nga, pag may isa siyang hindi na ibigay o na itulong sa isang hingi na yun, sa sobrang daming best na humingi, you just say no one time, wala na, parang ang pangit na ng imahe niya, di ba? So pinanood ko sa kanya yung Yes Man. Yung Yes Man, sa dulo, kasi puro yes siya eh. Tapos hanggang sa parang naniniwala siya sa covenant na yun eh. Pero yung pinakang at the end, sinabi doon, only say yes when your heart truly wants it. Para hindi sumama loob mo sa mga bagay-bagay. Mukhang may na-real talk ako doon. Sorry, blip mo yun, Derek ha. Oo. Pero basta ang... Insensitive ka talaga eh. Pumalay ko sa kadramahan yun. Hindi ko maalam eh. Hindi, pero talaga umiyak talaga ako ng isang buong araw. Tapos parang... Yeah. Parang ano, nung time kasi na yun, may mga ginagawa kami. Tapos parang nung medyo naging free saglit yung utak ko, nanood lang ako ng docu. Tapos nung natapos yun, umupo ako sa kama, tapos siya nag-e-edit. Tapos nung natapos yung docu na yun, parang bumalik ulit kung ano yung iniisip ko nung simula nung umaga. Tapos gusto ko iuntog yung ulo ko, gusto ko sumigaw, ganun. Gusto ko lumabas sa ulan para sumabay yung loha ko. Well. Siguro kaya nagbaha. Oh, Loha mo yun, no? Tapos ginawa ko noon para lumapit na lang ako sa kanya, tapos niyakap na lang niya ako, tapos okay na. Nag-sex kayo, syempre. Hindi. Ay, hindi. Hindi kasi minsan ganun. Alam mo yung ganun, di ba? Parang nakakapa. Wala ng boundaries na talagang. Anyway, hangad namin ang kapayapaan ng utak mo. Sana maayos yan. Ano yung susunod? Third, kada question. Ito, nabasa ko sa group to eh. Mula kay Van Kernel. Kung maaari mong burahin ang isang masakit na alaala, pero kasabay nito ay mawawala rin ang aral na natutunan mo mula rito, gagawin mo ba? Oo. Sorry, ano? Kung maaari mong burahin ang isang masakit na alaala, pero kasabay nito ay mawawala rin ang aral na natutunan mo rito, gagawin mo ba? Ako, buburahin ko. Bakit? Wala na akong pakialam sa aral. Pero para sa akin kasi, hindi lang naman yan sa mga iba't ibang bagay. Let's say yung namatay yung airmat ko. Masakit yun, sobrang sakit nun. Aha. Pero kung tatanggalin ko yun, siyempre mabubuhay yung airmat ko. Alisin ko yung part na namatay siya. Wala na akong pakialam doon sa aral. Basta, gets mo? Situational pa rin. Kayo? Sa akin hindi. Mhm. Kasi yung pain yung nagde-define sa akin eh. Okay? Kaya yung naging pagkatao kung bakit ako malakas. Okay. Yun. Yun pa din, same pa ako, doon pa rin yung nandun tayo sa may lake. Mm. Kung ano yung mga yung pa rin yun. Kasi hindi ka magiging ganito eh. Ako, tatanggalin ko yun. Ikaw? Ako natanggalin yun, parehas nung kay Tiny. Ano pakialam ko sa lesson na yan? Gusto ko ito, mawala yung ano. Yung Ano sakit. pa ko sa lesson? Yung desire ko, gusto ko ibalik yung tao na yun. Pero kasi may kasabihan na uulit at uulit lang yung isang problema hanggat hindi mo natututunan yung aral. Kaya ako mas naniniwala ako doon, kaya ako tatanggapin ko na lang yung pain. At least nadaanan ko na.
Hindi na siya mauulit kasi nakuha ko ng lesson. Kaya basta ako, tatanggalin ko. Oh, yan yung question mula kay Van Carnel. Shoutout Tatanggalin sa'yo. ko. Maraming salamat sa mga kada questions nyo. Si Sansan nagwawala. Okay. Ano nangyari? Nagwawala, Sansan. May ano na naman yan? Ina naman, oh. Roar. Okay, guys. Welcome, Sansan. Ayan na po. At ang tunog na yan ang hudyat para basahin namin ang mga nakomento mula sa mga nakaraang episodes. At ito ang kada comments. Kada comment number 1. Kada comment number 1. Nakakabukas ko lang ng cellphone ko. Mula kay Gino, mula sa Spotify. Grabe, araw-araw ako nag-aabang kung may bagong ilalabas. Sa wakas, nag-upload na ulit. Kamis manood ulit. Inuulit-ulit ko lang yung mga old episodes para may mapanood. Sana mag-upload na ulit ng bago at tuloy-tuloy na. Pa-shoutout rin mga kada. Shoutout sa iyo, Gino! Shoutout sa'yo, Gino. Salamat sa panonood. Okay. Mag-iingat ka palagi. At ito ang kada comment number 2. Mula kay Ian Salvador, 4487. Sana ma-shoutout. Nakakatanggal ng stress mga video nyo. Maraming salamat. Salamat sa iyo. Shoutout. Salamat sa panonood. Kada, kagaya ng lagi namin sinasabi, manood lang kayo palagi. Thank you so much. At ito ang kada comment number 3. Mula kay Kel, May, Jello, 4444. Boss Tiny, ang gaan ng personality. Parang tropa ko sa BPO, lapitin ang chicks. New subscriber here, natutuwa ako sa kwentuhan nyo. Maraming salamat kung nagagaanan ka sa akin, pero kay Direk sure ako mabibigat. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, kada. Maraming salamat. Tropang sa BPO na lapitin ng chicks. Hindi totoo yan, pero shoutout sa'yo, tol. At ito ang kada comment number 4. 4. Mula kay Joshua Jimena, 1012. Hindi ko kayo na-miss kasi miss ko kayo. Wahahaha. Paulit-ulit na lang ako sa episode nyo eh. Buti may bago na ngayon. Shoutout. Pa-shoutout po kay Tiny. Okay, so thank you sa inyo. At ito ang kada comment number 5. Number 5. Mula kay Jarvis Santos, 8069. Goodness gracious. For the latest episode, during my break sa work dito sa London, inuumpisahan ko yung episode, then babalikan ko habang pauwi sakay ng tube. Salamat, parang kasama ko lang mga tropa ko pag nakikinig sa inyo. I'll be flying in Manila in 2 weeks. Sana pala ring makita ko kayo I'll be at flying in Manila. makukwentuhan na din. Shout out from London. Ay, Yun, mga shoutout ganyan. Pag mga galing ibang bansa, ano yan, magpapa-Vikings yan. Ay, totoo. Kasama yung pamilya. Pero minsan hindi rin eh. Oh, Minsan Depende. sabi-sabi lang yun eh. Mas maraming sabit. Nakakatawa no, ang dami nating kada international. Then nakakatawa din talaga yung fanbase ng kada kwento. Baga, konti lang tayo lalo dun sa groups, Oo. sa YouTube. Pero masasabi mong lahat solid. Community siya eh. Totoo. So, iba din talaga ang kada kwento. Totoo naman, totoo naman. Shoutout ko lang yung mga tropang nanonood dyan sa Chicago. Si Hindi, Zach wag and na, wag na. Olive. Yun, shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo mga tropang Chicago. Shoutout. Tantado. Ano? Tantado. Shoutout sa inyo at sa lahat ng mga tropa namin na patuloy na sumusuporta sa Kada Kwento Podcast. Maraming salamat at asahan yung lagi pa namin gagalingan, titindihan at kung sa abot ng makakaya namin para yung viewing experience nyo talagang ramdam nyo yung greatness. Kahit baha, mag-shoot ko. bakit hindi. 'Di ba? Di mo sure. Munti ka na gabing hindi matuloy ang shoot. Anyway, maraming salamat pa rin talaga sa Walsi Coffee para sa laging pag-host ng venue natin. Ang paborito naming kapihan, El Paborito. El Paborito, Walsi Coffee. At maraming salamat sa panonood nyo ngayong episode na to. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Bergie. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng pinakabagong season. Ito ang season 3 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it! E.